Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Julian Simon at ngayon pag-uusapan natin or ang paksa natin ngayon ay patungkol sa mga likas na yaman ng komunidad. So ano nga ba ang komunidad? So komunidad ito ay isang lugar na binubuo ng may kaparehong kultura, interes, layunin, or isang lugar na binubuo. So ito yung kahulugan ng komunidad. So ano nga ba ang likas na yaman? So yun yung palagay, ano yung mga likas na yaman? So likas na yaman, ito ay mga biyayang galing sa kalikasan. So ano yung mga biyaya ng galing sa ating kalikasan? So ito yung halimbawa dito yung ito ay bundok, dagat o sakahan, kagubatan. So ito ay matatagpuan sa ating komunidad. So itong mga biyayang kalikasan ay matatagpuan lang ito sa ating komunidad. Okay. Mga halimbawa nito, tulad ng sinabi ko nina, ito ay sa bundok, dagat, sakahan, kagubatan. So pag sinabi na itong bundok, so ano yung bundok? Ang bundok ito ay isang sakahan ng tao at dito rin tayo nagkukuha ng mga pangangailangan natin. So ang sakahan, nandito yung mga tanim na doon natin kinukuhaan ng pamumuhay. Halimbawa o katulad, halimbawa nito yung mga prutas, mga gulay o mga tanim na kinakailangan natin. So ngayon naman, sa pangalawa, dagat. So itong dagat, isa rin to sa pinakamahalagang bagay or na konektado din sa or na napaloob din sa likas na yaman, ang dagat. So itong mundo, isa rin pinakamalaking bagay nito at ito ring dagat. So dagat, bakit nga ba ito mahalaga? Kasi ang dagat, dito tayo kumukuha ng iba't ibang or resources, katulad ng mga pagkain na galing sa dagat, may isda or shrimp, crab, kahit ano na likas yaman or na mga pagkain na galing sa dagat. So yan. Pangatlo naman, sakahan. So itong sakahan nito, konektado rin ito sa bundok kasi, pero hindi lahat ng nasa bundok ay sakahan na, kasi ang sakahan mayroon din dito, mayroon din sa kapatagan or yung malawak lang na area na walang bundok. Halimbawa nito yung ibang mga tao, meron silang malawak na sakahan or taniman ng mga prutas or isang palayan. Kumbaga, palayan, yun yung mga kinakain natin pang araw-araw, pinaka-importanting bagay na kinakain natin, yun ay palay. So pwede rin naman palay, pwede rin siya dito sa may tanim sa bundok, pwede rin siya dito sa sakahan or sa yuta, malaking kapatagan ng lupa. Ngayon, kagubatan. Ano ang kagubatan? So ang kagubatan, ito ay malawak na area na puno ng kahoy. So malaga rin itong kagubatan at ito ay kasali din sa likas na yaman kasi ang kagubatan marami itong puno at itong puno ay dito tayo rin kumukuha ng ginagamit natin para sa ating kung magpapatayo tayo ng bahay. So kagubatan din, marami din itong mga hayop na tumitira na hindi
inaalagaan, hindi pwede inaalagaan ng tao. At doon lang dapat sila sa kagubatan na tumitira. So, hindi natin pwede dapat din tayo alagaan yung kagubatan kasi marami ang tumitira dito at pag wala ang kagubatan, malaki din ang epektos ng kagubatan sa ating kapaligiran o sa bundok or sa ating ano tawag nito, sa ating kapaligiran, sa bundok. So ngayon, sa mga halimbawa na makikita, ang tanong, ang mga halimbawa makikita ba ito sa ating komunidad? So, mahalaga ito na makita ito, ang halimbawa ay makita ito sa ating komunidad tulad ng bundok, dagat, saka kagubatan kasi ito ay kabilang sa likas na yaman. Okay. So, para kanino ba ito? Para saan ba yung mga likas na yaman? So, syempre, ito ay para sa atin or sa mga tao. Ito ay pangangailangan ng tao. So, halimbawa, palay. So, ang palay, ito ay equivalent or kumbaga ito ang ating pagkain. So, ito yung mga pagkain kinakain natin araw-araw. So, isda, ito ay pagkain at kabuhayan. So, pag walang isda, hindi balanse yung ating pang-araw-araw. Diba? Hindi pwede na karne lang karne, gulay ng gulay. Dapat balanse. Meron ding isda, meron karne, makain na ng karne, isda, gulay. At kahoy. So, mahalaga din itong kahoy kasi ang kahoy dito ay nagtaro dito sa kagubatan. Marami ito sa kagubatan at ito ay ginagawang tirahan. Okay? At ngayon, ang likas na yaman ay tumutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Oo, tama. Ang mga likas na yaman, ito ay tumutulong talaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi pag wala ang likas na yaman, hindi rin tayo mamubuhay. Wala tayong pagkukunan ng mga importanteng bagay na para sa ating pang-araw-araw. Okay, ngayon, ito man tayo sa pamumuno at paglilingkod. Ano nga ba ang pamumuno at paglilingkod? So, pag sinasabi natin pamumuno, ibig sabihin nito ng pamumuno at paglilingkod kung paano natin aalagaan ang ating kalikasan. So, paano natin mapangalagaan ang ating kalikasan? Una, paglinis ng ilog. So, yan ang pinakauna, paglinis ng ilog. Ano yung mga ginagawa natin paglinis ng ilog? So, siyempre, pag maglinis tayo ng ilog or sa tabing dagat, pinupulot natin yung mga basura. So, iniiba natin yung plastic or malata, hindi malata para mas maayos ang pulot ng basura. Pangalawa naman, pagtatanim ng puno. Bakit nga ba mahalaga yung pagtatanim natin ng puno? So, isa ito sa pinakamahalagang bagay na pagtatanim natin ng puno kasi isa rin ito sa likas na yaman. So, kapag puputol tayo ng puno, dapat meron din tayong kapalit or magtanim ba tayo ng maliit na puno para meron yung susunod na tutubo kasi magagamit din ito ang panggawa ng bahay or ano yung pwede mong gamitan sa isang puno. Isa rin ito nagbibigay ng puno, bibigay din ito ng magandang hangin na palagi natin ginagamit rin sa pang-araw-araw. Sunod naman, pagsunod ng batas ng pangkalikasan. So ano yung mga batas ng pangkalikasan? Una dito yung malinis na hangin, malinis na tubig. Yan. So yun, tandaan natin, likas na yaman, pagbibigay, ito ay bibigay ng pagkain, tirahan, at kabuhayan. So,
pamumuno at paglilingkod. Tumutulong sa wastong paggamit at pangalaga. So kung alagaan natin ang kalikasan, alagaan din tayo ito. So ngayon, may tanong ako. Bakit nga ba natin mahalagang matutunan ang mga likas na yaman ng komunidad? At bakit natin kailangan pangalagaan ang ating komunidad? Bakit ito mahalaga? So, mahalaga ito kasi sinabi ko kanina, ang likas na yaman, dito tayo kumukuha ng mga pagkain sa ating pang-araw-araw. Isa rin ito nagbibigay kung walang kalikasan or yaman ng kalikasan, wala rin tayo nito. At kabaligtaran din, kung wala rin tayo, hindi rin mapangalagaan ang ating kalikasan. So, lagi natin tandaan na dapat natin pangangalagaan ang ating kalikasan kasi dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw natin sa buhay. At yun lang po. Salamat sa panonood.